Halos siyam sa bawat 10 grade 11 students sa bansa ay mahina pa rin daw ang reading comprehension ayon sa Second Congressional Commission on Education. Ang tugon ng Department of Education sa unang balita ni Tina Panganiban Perez. Nakakalungkot pero hindi na nakakagulat sa marami ang mga batang hirap makabasa. Paano kung high school na? Nakakabasa pero hirap intindihin ang binabasa. Ganyan ang nasa 1 milyon grade 11 students sa buong bansa. Nasa senior high school na. Yan ang lumabas sa March 2026 Senior High School Literacy Assessment ng DepEd na iniulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 sa isang hearing sa Kamara. 1.4 million grade 11 students ang inassess. 1.3 million ang hirap umintindi ng binabasa. Only 12% of learners in the 11th grade level are independent learners or readers that are fully able to comprehend and understand as expected from their grade level what the outcomes or the information is supposed to be. Sa bilang na yan, halos 6 sa bawat 10 ang nasa frustration level o pinakamababang level o halos wala nang naiintindihan sa binabasa. Halos 3 naman sa kanila sa bawat 10 ang nasa instructional level o kailangan ng tulong ng guro para maintindihan ang binabasa. Sinisi ng isang party list group na mga guro ang sistemang tila nagbibigay insentibo kapag maraming pumapasa. Well, yan talaga ang nagpapakita ng kabuuang failure ng K-12 program. Systemic yung problema. Yung mga incentives at all levels from the individual, from the teacher level to the school level hanggang sa buong sistema para magtuloy-tuloy ang takbo ng sistema, kailangang ipasa. Pero hindi lang mga grade 11 ang may problema. 40% of all learners from across all grade levels still struggle in terms of their reading comprehension. Wala sa pagdinig si Education Secretary Sonny Angara, pero binanggit niya ang isa sa mga stratehiya na nagdiin sa pag-unawa imbes na pagkakabisado ng binabasa. Atakin natin yung training ng ating mga teachers para yung training ng pagturo, hindi lang yung pagme-memorize ng mga bagay. Yung mas importante yung pag-intindi. Ngayong Mayo rin, inilunsad ang ARAL program para alalayan ang mga hirap magbasa, pati mga hirap sa math. Pero matagal pa bago magkaalaman kung epektibo yan. Siguro panahon na sabihin din sa atin ng DepEd, teka, bigyan nyo rin kami ng konting panahon. Ma-adjust namin. Hindi dapat kami mag-implement ng half-baked lang na hindi naman namin fully ma-implement ng tama. Ngayong pasukan din magsisimula ang 3-term school calendar. Ibig sabihin, 3 grading period. Mas mahaba ang pagitan ng mga exam. Sabi ng Education Committee ng Kamara. Whether 3 sems o 4 quarters. Ang resolba po doon, kailangan nilang ayusin yung competencies at yung curriculum. Sobrang dami ba nung hinihingi sa kanilang gawin katulad competencies. Pero pakiusap ng mga guro, huwag itong madaliin at subukan muna sa iilang lugar ang bagong sistema. Hanggat maaari po sana ay i-halt natin yung implementation. Kasi marami talaga kailangan ihanda po no? At pinaka-importante ihanda po yung ating mga guro, no? Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez, GMA News.